Hi mga lalabs! Nagkaroon kami ng handaan dito sa bahay noong nakaraang Easter Sunday. Dito lang namin sa bakuran ginawa. Tara mga lalabs, sumama kayo sa amin. Wala na kayong choice. Ngayon nandito kami sa bakuran ng aming bahay at magluluto kami ng iba't ibang mga pagkain. Samahan nyo kami sa pagre-prepare. Marami kaming lulutuin ngayon dahil ngayong araw ay linggo ng pagkabuhay. Paraan na din namin ng pag-celebrate at pasasalamat kay Jesus sa pagligtas niya sa atin. Note ko lang na hindi naman talaga kailangan maghanda. Sapat na mag-reflect tayo sa mga nagagawa nating kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Sa mga gantong pagkakataon, sobrang grateful ko talaga dahil na-experience namin magpamilya itong mga gantong bagay. Hindi man kami palaging kumpleto sa bahay, pero pag magkakasama kami, sobrang saya namin. At ang unang pinakamasaya dyan ay ang parents namin. Dati nung bata ako, hindi ko naman naiintindihan yung mga gantong bagay. In fact, nakokornihan pa ako. Kaya nahihiya ako kapag pinag-uusapan ng pamilya. Pero habang tumatanda ka at nagmamature ka, likas pala talaga na darating yung time na maiintindihan mo na kung bakit binavalue yung samahan. Yung kahit hindi man magarbo, basta magkakasama lang kayo, malaking bagay na yun. Habang tumatanda ka, mas naiintindihan mo yung parents mo. Mas natututo ka maging mapagpasensya, mapagbigay, at magsakripisyo. Pero habang nagsasakripisyo ka para sa pangarap mo, at para sa pangarap mo para sa pamilya mo, kailangan humanap ka pa rin ng panahon para makasama mo sila. Kahit paminsan-minsan lang, kahit saglit lang, importante yun. Kasi hindi habang panahon kumpleto kayo. Darating ang oras na magkakaroon kayo ng sarili-sariling pamilya at maraming magbabago. At habang tumatanda ka, tumatanda din yung magulang mo. Kaya bilang isang anak, naiintindihan ko yung ibang mga anak din na nape-pressure para makabawi sa magulang nila, nape-pressure sa panahon. Naiintindihan ko yun kasi nararanasan ko rin eh. Pero ang advice ko, maging present lang kayo palagi sa parents nyo. Makinig kayo sa kinukwento nila. Kilalanin nyo sila. Alamin nyo kung ano yung mga gusto nila, yung mga bagay na gusto nilang pag-usapan, yung mga bagay na hindi nila gusto, at hanapin nyo yung kiliti nila. Madali lang yan, maniwala kayo. I-observe nyo lang sila. Kahit minsan paulit-ulit lang yung kinukwento nila, paulit-ulit lang yung sinasabi nila, or kahit na may sinabi ka na, nakalimutan na nila, intindihin nyo lang. Kasi minsan, alam naman nilang ulit-ulit sila. Gusto lang nila ng conversation. Kaya ibigay mo na yun. Ang swerte ko lang dahil meron akong pamilya na supportive sa akin. Kaya siguro ganito ako magsalita. Pero sana naman sa lahat din ng parents dyan, maging mabuting magulang din kayo para sa mga anak nyo. Kasi sa maniwala kayo at sa hindi, may balik yan. Kapag tumanda sila, babalik yung paano nyo sila trinato nung bata pa sila. Kung naging mabuti kayo, edi magiging mabuti din sila sa inyo. Kung hindi naman, edi good luck na lang sa'yo. Anyway, medyo napahaba ang usapan natin. Dito pala, nagluluto ako ng alpampapa. Nilagyan ko ng luyang dilaw para pampakulay at pampalasa. Specialty to ng tatay ko, pero ako muna yung nagluto para kunwari ang galing ko. Yung isda ay hito. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog niyan. Baka alpampapa din. Pero search nyo na lang. Masarap to, promise, hindi ako mapapahiya dyan. Tatakpan lang namin to, pero pagkabukas buhay na yung mga yan. De, joke lang. No yun, magic? Sunod naman itong mga alimango tsaka alimasag. Yang alimasag yung may blue sa sipit. Nitong mga oras dumating na yung mga pamangkin ko. Masaya na naman ang mga lolo't lola. Iba yung ingay tsaka saya ng bahay kapag may bata, no? Kumpara sa ingay niyong magkakapatid, sakit sa tenga. Lalo na kapampangan kami. Kapag kasi kapampangan ka, medyo may lakas yung boses nyo eh. Yung parang nasa kabilang kanto yung kausap mo. Tapos para din kaming nakikipag-away kahit hindi naman. Ganto kasi yung tono namin. Ayun na naman. Ojo, hindi naman na. Ay, ay, ba't parang lasing naman yung ginawa ko, hindi naman galit? Anyway, ito yung pamangkin kong si Dandan. Natutuwa ako sa kanya kasi nagkukusa siya. Nung una ayaw pa niya magpa-video, so hindi ko naman siya pinipilit. Pero kalaunan, ayan, gusto na din niya magpa-video. Kahit anong maisip niyang maitulong niya, gagawin niya. O, ilan niyang kalamansi? 6, 7.
Ngayon gets ko na yung mga tito at tita ko dati nung mga bata kami. Yung hindi nila naiintindihan yung mga pinagsasasabi namin. Kasi ngayon ako hindi ko na naiintindihan yung mga pamangkin ko paminsan-minsan. Nagsimula sa skibidi toilet hanggang sa tungtungtung sahur, tralalayo tralala, tapos cappuccino, ganyan-ganyan. Nung bata kami, yung pinapanood lang namin, Wonder Pets, Teletubbies. Ngayon yung pinapanood nila, bakit may paayong shark? Bakit may paayong kape? Meron pang airplane tapos kalahating shark? Hindi ko na alam. Well, sa bagay, kanya-kanyang amats lang yan kapag bata ka. Hindi muna pala kami sa kusina nagluto dito muna sa bakuran. At panggatong ang ginawa naming pangluto dito. Iba yung lasa, no? Lasang kahoy. I mean kahoy in a good way. Basta, yun na yun. Pumutol na pala dito ng dahon ng saging yung kuya ko. Diyan kami kakain. Enjoy na enjoy nga kaming ginagawa ito. Sabi nga namin, sana magawa namin to kahit once a month lang. Buti na lang ngayon may time kami kasi bakasyon ng mga bata at walang pasok si kuya. Kaso si Ate Jelly wala siya. Nagprito na kami ng tilapia para sa mga bata. Favorite kasi nila yan. At may partner yan na buro. Habang nagluluto, nagpresenta na naman yung mga bata. Gusto daw nila magluto. Siyempre kahit na ganyan, alalay pa din kami. Gusto lang namin pagbigyan dahil nag-e-enjoy din sila. So itong mga oras na to, napagtanto namin na malapit na maggabi. So na-realize namin na next time siguro, dalawa yung gagawin naming panglutuan. So habang iniihaw yung mga isda, nagpe-prepare na kami para makakain na kami bago dumilim. Natutuwa ako habang ginagawa namin to kasi habang nag-e-enjoy kami, alam kong nakaka-create kami ng core memory lalo na para sa mga bata din. Ito yung mga moments na iisipin mo kapag mga oras na pagod ka or parang na-homesick ka. Importante din talaga na magkaroon kayo ng bonding as a family. Maraming salamat Lord dahil sa mga gantong pagkakataon, nire-remind mo ako na napaka-blessed kong tao. Hindi man kami perpekto pero meron akong mapagmahal na pamilya. Pamilya na kahit anumang pinagdaanan ko, kahit dumaan man ako sa highs and lows, alam kong may uuwian ako sa bahay. Gaano man karaming problema ang hinaharap ko minsan, alam kong may nag-aabang sa akin umuwi ako. At ang pinagdadasal ko lang ay sana magkaroon pa kami ng napakahabang panahon pa na magkakasama. Manatiling healthy at malayo sa kapahamakan. At sana bigyan pa ako ng panahon at pagkakataon para makabawi ako sa magulang ko. Maiparanas sa kanila yung magkaroon ng bahay na hindi binabaha, makapagbakasyon sa mga lugar na pinapangarap nila, at higit sa lahat, masecure yung health nila habang tumatanda sila. Siyempre dahil kapag nagkaanak ako, gusto ko maabutan pa nilang lumaki yung apo nila, 'di ba? Ayun lang naman, alam ko hindi pa nangyayari sa ngayon, pero unti-unti mangyayari din 'yan in Jesus name. Ayun lang, maraming salamat din mga lalabs sa lagi niyong pagsuporta. Salamat sa mga nagla-like, share, and comment. Hanggang sa susunod na mini vlog. God bless mga lalabs.